UDDS, United Defenders for Democracy and Sovereignty, hosted by Marinette Gamboa with Efren Reyes, together with Edgar Pelayon. UDDS, Walk with Pride. Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po na nakikinig dito sa UDDS Walk with Pride, 10 million strong. Ang ating kapatid at ating Secretary General ay nandito ngayon sa atin. Ito po ay ang Secretary General ng National UDDS, si Secretary Edgar Pelayon. Magandang hapon, Vice, at sa lahat ng nakikinig ngayon at tumatangkilik dito sa ating programa, ang UDDS Walk with Pride. Magmula po, Vice, sa mga kasamahan nating mula sa North, papunta ng South. At binabati po natin sila. Sana ay nakatuto kayo sapagkat, Vice, napakaganda po ng ating tatalakayin ngayon. Di ba, Vice? Ang Welfare Fund. Yes, Welfare Fund. And at the same time, Vice, ay meron po tayong guest ngayon, ang ating kaibigan, Attorney J.V. Hinlo. Siya po ay director, member ng board ng Land Bank of the Philippines. At tatalakayin po niya rito ang kanyang panukala, Madam Vice, na state management farming. Ano ba yung state management farming? Ito po kasi ay, alam mo naman po ninyo dito, Vice, sa ating samahan, marami din po tayong mga farmers na kasama dito at membro. So, minabuti natin na pakinggan ano ba itong mga panukalang ito ni Director J.V. Hinlo. And at the same time, ano ba mga programa ng Land Bank para sa mga magsasaka natin at saka yung mga kapatid natin na may kinalaman sa agrikultura, Vice. Kasi ang Land Bank actually para itinayo para dyan, Vice. Alam mo yung Land Bank na yan, malaking tulong sa atin yan. Mamaya, Secgen, nandito yung ating chairman ng National Chairman for Membership na si Efren Reyes. Kumakain lang siya, pero patating na raw siya. Ay, nagutom. Nagutom, nasa baba na siya. Humahabol na yun. But anyway, bago ng lahat, bago tayo sa topic natin, marami na kasi dito yung dami-dami na tayong bumabati dito. Nanonood daw si Chairman Sheila Delgado ng Region 4A1. Yes. Batangas, Cavite, Laguna. Okay, si Rico Espirito. Anang Southern Region, NCR. Okay. Sino tong Albert William is also watching? Albert William. Yan na naman ang ating Vice Chairman, I think, ng Quirino Province. Oh, yes. Sa Si Quirino Benjamin Province. Iling. Benjamin Kaling sa, I think that is in Cagay. Nueva Ecija. Region Anyway, 3B. Kaya tayo nandito ay pag-uusapan natin yung welfare fund. Napakaganda kasi bago ng lahat, gusto ko munang bigyan sila ng idea, ano ba talaga itong welfare fund na ito? Welfare fund. Pag sinabing welfare fund, ito, Vice, usapan muna natin to, Sec, dyan, bago dumating ang ating bisita, para naman ito maintindihan ng ating mga kapatid. Maganda yan, Vice. Napakaganda kasi nito. Ang welfare fund kasi, mga kapatid, ay isang programa ng UDDS. Ito ay upang mabigyan natin ng tulong yung ating mga kapatid at mga membro ng UDDS. Tulong yan. Yung ating tinatawag na death benefit or burial benefit and hospital benefits. Medical benefits. Okay. Ang nagiging problema kasi natin dito, Secgen, pag leader ka sa isang organization, kagaya nung ako mayor, lahat ng ating mga constituents, mga members, ay dumarating sa atin yan. Ganun nga yan. Ganun yan at talaga. Pag mayroon nagkasakit at namatay, tayo ang takbuhan na leader. Yan. Paano na lang kung wala tayong pera? Nung mayor ako, Secgen, okay lang. Kasi ako, pag hiningan ako ngayon, bigay ko kagad. Hindi ko naman pera yan. Kasi ng gobyerno, diba? may perang pwedeng gagastusin. Sa pera ng gobyerno yun. At ang pera na yan, ay pera ng ating mga taxpayers. Buwis natin. Buwis natin yan. Na dapat ibalik din talaga sa taong bayan. Sa kanila. Diba? Actually nga sa akin, pag sumiram, nandyan ang tao sa umaga, 2 oras ang pinakamatagal, kailangan labas na kaagad. Walang kahirap-hirap. Oo, ganun
talaga, pera nila yan. Okay. Pera ng mga tao yan. Isa kang huwarang local government official, Vice. Sa akin yung tagal-tagal na yan. Bakit ko? Hindi ko naman pera yan. Tama. Pera naman nila. Ngayon, Hindi ka nagtatago, ha? Hindi ka Hindi nagtatago. ako nagtatago. Monday to Friday. Okay, so- from 8 to 5. So, paano ba itong welfare fund Ngayon, program ng UDDS naman, ang mahirap Vice? naman sa atin ngayon ng mga leaders kasi ang UDDS is a non-government organization. And volunteer organization. Voluntaryo po ang mga nandito. Voluntaryo ang mga nandito Yes. na nagsasakripisyo para sa organisasyon. Tama. Hindi naman tayo a political party. Hindi tayo political party. Na yung mga politiko pwede silang magbigay dito ng pera. Wala tayo dun Wala sa tayo wala tayo sa beggar mentality, Yes. Vice President. At kaya nga sinasabi ko nga wala din tayong mga political indigent dito. Wala tayong ganun. Hindi pwede sa UDDS yung ganyan. Kaya ang ginawa natin, tayo nagkaroon ng programa ang UDDS nang sa ganon yung ating mga nangangailangang kapatid, yung mga, alam mo kasi di natin maiwasan yung pag namatay ka, knock on wood. Pero ano yan oras-oras lang yan, una-unahan lang yan, talagang doon din naman ang talagang pupuntahan natin. O kaya, pag dumating yung pagkakataon na yon at nangangailangan ng tulong yung ating membro at tayong mga leaders, wala tayong maibigay, masamang loob natin noon. Tama yan. At mahihirapan tayo nung ganun. Tama yung Vice. Kaya ang ginawa natin, gumawa tayo ng programa na itong mga bagay na ito, pag may nagkasakit at meron tayong mga namatay na mga kasamahan, hindi mahihirapan yung ating leader. Pero ito liwanagin din natin to Vice, sapagkat kanina binabanggit mo na hindi tayo yung politika yung beggar mentality na sinasabi natin. So kung ganoon, halimbawa itong ating welfare fund program, paano natin to pinupondohan at saan ba nanggagaling ang pondo niyan, no? Okay, ganito yan. Ang welfare fund kasi kaya doon tayo pupunta Okay. Kailangan kasi maging member ka ng welfare fund program. Well, okay. This is not an insurance Hindi ito insurance laliwanagin ko sa inyo. This is samahan to ng mga tao na they put their money together to help each other. Voluntary, no? Voluntary. Hindi coercive. Kasi yun naman, ito liwanagin natin dito, Vice, member ka ng UDDS para ma-entitle ka ng mga ganito, no? Yes. And you also contribute para sa pondo nito. Yes. So, ibig sabihin dito, yan sinasabi ko kanina, ang pondo nito ay manggagaling mismo sa kanyang mga kasapi. Yes. Yung bang mentality ng kooperativismo, yung pagsatutulong-tulungan, no? Yes. Okay. Ganito yan. Ganito mangyayari. Mhm. Kung member ka ng UDDS, pwede ka rin hindi maging member ng welfare fund. Pwede kang hindi rin maging member ng welfare fund. Kahit member ka na ng UDDS, Yes. Pwede kang hindi maging member ng welfare fund. Ayaw mo, sabi mayaman na ako. Aanihin ko yung 10,000. Aanihin ko yung huwag na ako mag-member ng welfare fund. Okay. Pwede rin yung ganun. Sasabihin na lang na isa, kagaya ni Tita Doray, ang ating ng chairman ng finance natin. Sabi niya, kung kukulangin niya ang welfare fund, ako ang magbibigay. Sabi niya. Kaya hindi na raw siya magme-member, contributor na lang daw siya. Maganda rin naman. Hindi man natin tatanggihan yun, Vice. Hindi natin tatanggihan yun. Ngayon, ganito mangyayari. Pag ikaw ay UDDS member, not necessarily you will become a welfare fund member. Okay. Pero pag welfare fund member ka, kailangan UDDS member ka. Yeah, para maliwanag yun. Maliwanag yan. Hindi pwedeng member ka lang ng welfare fund program. Hindi. Kailangan maging member ka rin ng UDDS. Okay. At sinasabi natin nun, membership in UDDS is free. It's free. Okay. But you have to have your ID. That's right. That's right. Bakit kailangan bilhin mo yung ID mo? Kailangan bilhin mo yung ID mo kasi hindi ka pwedeng maging member ng welfare fund nang wala kang ID kasi pag nag-claim ka ng 10,000 benefit mo for hospital at saka death benefit mo, kailangan kasama yung ID. May ID kang ipapakita. May ID kang ipapakita. Okay. Ngayon, paano ka maging member ng welfare fund?
Paano Ito nga ba ay, yan? Paano nga ba? Ang tawag nga pala, Sec, dyan sa mga member ng welfare fund, welfare fund contributor. Welfare Fund Contributor. Okay. Ibig sabihin, voluntarily, magko-contribute ka ng 60 pesos a year. 60 Oh, pesos 60 a year. pesos a year. Ibig sabihin, 5 pesos a month. Di ba? Yung Ibang klase 60 yan. pesos a year mo, biruin mo yun, isang taon, 5 piso, mga bata naggaganon lang ng 5 peso ngayon sa kalye. Ito, Vice, tatanungin kita, meron pa bang mararating yung katulad ng 60 o 5 pesos a month? May mararating pa ba yan? Kung ikaw lang ano? mag-isa, Sec Jen, nang nagbibigay ng may 5 pesos and 60 pesos, walang mararating yan. Wala. Ako lang. Kung ikaw lang. Hindi makakabayad sa ospital yan. Hindi makakabayad yan. Pero pag tayo lahat ay nagsama-sama from Luzon to Mindanao, from Apari to Hulo, Yung tigli 5 piso talong natin, tagli 5 piso natin ay may mararating. makakabili ng kabaong. Yes, kami. 10,000 ka. Ngayon, ito yun. Ito maganda eh. Pag Aha. ikaw ay nag-contribute ng 60 pesos, Okay. pag ikaw ay nagkasakit, Mhm. nabayaran mo ng 60 pesos, let's say ngayon, yung araw na to, Oo. October 10, binayaran mo yung 60 pesos. Okay. After 30 days, November 10, at ikaw ay nagkasakit, Aha. then makakapag-claim ka ng 10,000. So liwanagin natin yun, Vice. After a 30 month, days. 1 month. One month. O 1 month, sabihin na natin 1 month. Yun ang Nakakabayad ka effectivity. na- Yun ang effectivity. effectivity pa lang ng iyong ano. Oo. Okay, so halimbawa, nagbigay ka ngayon, October 10. 10. October 20, nagkasakit ka, hindi ka pa entitled. Hindi ka pa entitled. Hindi ka pa entitled. Kailangan after Tapusin mo 30 days. yung 1 month. Oo. Oh, Alam mo, okay. mga insurance kasi, SecGen, yung mga insurance 60 days yun yung iba, pinakamabilis yun. Meron Okay. din 90 days, meron din 120 days bago maging effective or Yung kanila. yung kanilang claims. Okay. So, okay. tayo naman, 30 days. 30 days. Yung 30 days na yan, na pag nakabayad tayo ngayon na 30 days, at ikaw ay nagkasakit after 30 days, at na-hospital kailangan naka-hospital ka. Kailangan na ospital pa, hospital hindi ka. yung nagkasakit sa bahay lang. Hindi. Kailangan na-admit ka sa hospital kahit 24 hours lang. So kailangan doon, Vice, na meron kang medical certificate. It should be a medical certificate Mhm. na binigay ng doktor mo sa hospital na sinasabi niya na ikaw ay na-confine. Okay. Para naman may katunayan. Ikaw Ano? ay na-confine. Okay. Ngayon, may bibigay ka agad yung 10,000 sa'yo. Ganun ba? Okay. At tuminalas-malas ka, hindi ka na na-hospital. At huwag naman sana kasi mawawalan ako ng SecGen Okay. dito sa UDDSA. Nauna ka sa akin. Okay. O, 10,000 din yan. Ayun, yung para sa burial Sa benefit burial na sinasabi natin. 10,000 yun. So, liwanagin natin, SecGen, Mhm. You should be a UDDS member. UDDS in order member? for you to become a welfare fund member, Okay. you contribute 60 pesos 60 a year pesos or a year. 5 pesos 5 every month. pesos a month. Per Okay. month. Pag yan ay binabayaran mo yon after 30 days, ikaw na ay eligible na makatanggap ng benefits, which is the benefits is 10,000 for burial and 10,000 sa hospital. For medical. For Okay. medical or hospital benefits. So, yun. Ang kailangan mo lang, pag ikaw ay kumubra o nag-claim, ang kailangan mo yung ID mo, ID. present mo, at saka kung sa hospital is a hospital Medical or medical certificate. certification saying that you are confined You in were the hospital. confined, yes, okay. Or kung ito naman ay namatay, burial, Death certificate. death certificate at saka yung ID niya as a UDDS. Okay, Vice, okay. Ngayon, baka para at least malaman din ng mga kasamahan natin kung ano yung process, ano? Dahil sinabi mo kanina, ito yung mga requirements. Pero ang process niyan, mga kasamahan sa UDDS, ano? Meron po tayong screening and evaluation committee, no? Para at least dito naman kasi alam po ninyo ang mga contribution natin dito sa welfare fund program na ito pinangangalagaan natin. Maliit, sinasabi natin tigpa 5 pesos. Kini-question ko nga si Vice kanina kung kaya ba, kasi maraming skeptics na nagtatanong
ang liit naman ng contribution pero ganito. Paano yun? Ang daming question tungkol dyan. Kaya nga ito yung tatalakayin natin ngayon, Vice din, kasama sa tatalakayin natin. Mamaya, yan pag-usapan okay. natin yan. Ngayon, ito sa proseso, meron pong itinayo ang board ng UDDS na Screening and Evaluation Committee, Vice. At ang function, Screening isa sa and function, Evaluation isang Committee. function SEC po. yun, ano? SEC, SEC, Screening SEC. and Evaluation Committee. Ay isa po sa function nila is to check, i-check yung claims ng ating mga kasama na mga documents nila, yung katotohanan na sila po ay nagkasakit o yung kanila ay sila po ay nagkaroon ng namatay na beneficiary, etc. So, dito po yung proseso yan. Kasi nababasa ko minsan sa chat group, Vice, may mga parang gusto yata kasing pag-submit, bayad na kaagad. Ganun ang gusto natin sana. Yung madali sanang gawin natin yan, Pero para maproteksyon na natin yung kakaunting pondo natin para dyan at nang talagang maibayad talaga at mabigyan talaga malihitimo na hindi naman natin sinasabing may nanluloko tayong kasama. Pero hanggat maaari, to put on record, Vice, hindi ba? To put on record na legitimate talaga yung claim ng ating mga kasamahan na yan. So, proseso lang yan, Kaya, gaano ba katagal kasi, Vice, para natin mapatakbo yan? Okay, ganito, bago tayo pupunta dyan, Okay. kailangan kasi malaman din nila kung sino yung covered dito at beneficiaries. Oh, tama pala. Tama, bago tayo tama, pupunta Vice. dyan, Oh, kung sino sige. yung ating dyan. Ganito kasi, pag ikaw na ay naging member ka na ng welfare fund, balik tayo dun, Oh, sige. Ikaw Okay, naging sige, Vice. member, Oh. beneficiary ka na, yung benefits, covered ka na ng benefits niya. Oo. Hindi lang ikaw. Ito Oh, kagandahan. hindi lang yung akong contributor, hindi lang ako. Hindi lang ikaw. Okay. Ang Mhm. kasama dyan sa 60 pesos na binayaran mo ay yung asawa mo. Okay, asawa. Spouse. Mhm, mhm. Asawa. Tapos, yung mga minor mong mga anak. Minor na anak, minor di Oo, edad. minor Okay, de edad. okay. Kasi yung mga minor mong edad, ay minor de edad na mga anak, ay hindi pa member yan ng UDDS. Kasi 18 years and above ang mga membro. So, Mhm. below 18 years old, cover sila ng welfare fund benefits. Ganito yon. Pag yung asawa mo ay nagkasakit, may 10,000 din. Okay. May burial assistance din siya na 10,000. Oh, sige. Yeah. Kung 10 yung anak mong mga minor, na sunod-sunod yan, mayroon tayo 10, 9, 8, hanggang Aha. tag 10,000 din yan sa medical at 10,000 din sa burial. Uy. Bawat isa sa kanila. Talagang very generous pala yung program na yan, na Vice, ha? natin. Okay. Ngayon, yung ikaw na contributor, kasama din yung nanay at saka tatay mo. Kasama pa nanay, tatay? Okay. Nanay at saka tatay mo. 5 piso yan, Madam Vice President. Oo, Isipin mo yan, 160 5 piso lang yan sa isang buwan. Baka naman, hindi kaya Sana yun, maubos yung pondo natin dyan, sana Madam yun, Vice? sa una natin, the first year natin, kasi pinag-aaralan natin yan, may nagtatanong nga ito ba, baka naman ito ay mawala, hindi natin kayang i-sustain. Okay. Malaki yan malaki yung agam-agam dito. Di ba sabi nga ni Tita Doray, pag hindi niya kaya yan, di meron naman tayong mga ibang mga donors na pwede dito. Aha. As a matter of fact, meron din tayong mga donors ng 100,000 na ngayon na pumasok sa welfare fund. Ayaw niyang pasabi yung pangalan, pero may 100,000 tayo na kung may magkasakit daw na 10 sa welfare fund members natin, meron na siyang 100,000. Alam mo, Okay. Vice, Mga generous people. namomonitor ko yung nagki-claim. Aba, ang dami na, Vice, ang dami na. Tama yan. Tuloy muna natin yan bago tayo pumunta dun sa possible na mga problema. Okay, sige, sige. Yun na yun. Mhm. Tapos, pero kailangan yung asawa mo at nanay at tatay mo, hindi na sila minor de edad, kailangan maging member sila ng welfare. Oh, so ibig sabihin, para ma-entitled din sila dyan, Na Vice, benefits na kailangan member din sila. kailangan Okay. maging member din sila. So, ganito yan. Dapat liwanagin natin. Liwanagin natin. Ikaw yung na mabuti. contributor ng 60 pesos, Hmm. ay covered yung asawa mo Asawa na mo. dapat member ng welfare fund Okay. at yung nanay at tatay mo na dapat member din ng welfare Okay. Mhm. fund. Okay. Yeah. At dapat pag nag-claim sila, dapat pinapakita nila
yung kanilang welfare fund ID. Welfare Fund ID o yung Ay, ID? no, sorry. Membership Members- ID. UDDS Membership ID. ID, okay. Yung mga minor na mga anak, covered din sila sa Okay. benefits na yan. Siguro, dyan ba kasama yung parang birth certificate nila? Kasi wala naman Okay. silang ID Yan. dahil naman sila membro. Yung mga bata kasi, kailangan mayroon silang isinasubmit na birth certificate. Oh, supporting documents, di ba? Supporting Para documents. katunayan na anak niya talaga Na anak yun. talaga Oo. yun. Baka mamaya, kagaya ng isa natin na nagtatanong, may mga questions tayo na dapat talakayin mamaya. Okay. Yun daw bang auntie niya, kasama? Hindi naman nanay yun. Okay. Yung bang pamangkin daw niya, kasama? Hindi naman anak So, yun. so nililiwanag kasi natin. Tama Oo. yung Vice, kailangan natin liwanagin talaga para maintindihan yung saklaw ng programang ito. Dapat. Yung nasasaklawan. Oo. So, maliwanag na ba sa iyo yung SecGen kung sino yung mga covered ng welfare fund? Maliwanag. Ulitin Maliwanag mo na. nga. Ngayon ko lang Ulitin tama mo. kasi dapat din maintindihan ng ating mga kan. Ako ay membro, no? Ako ay membro. Yung mga sasaklawin ng welfare fund program ay yung asawa ko. No, yung asawa ko. Tapos ang isa pa sasaklawin yan ay yung tatay ko at saka nanay ko kung buhay pa sila, correct. kung buhay Yes. pa, no. Tapos yung mga minor kong anak, kung meron pa akong minor ni edad na mga anak. Anak, oo, Okay. yun Yung din. apo hindi na. Hindi, anak Okay. lang. Yung biyenan ko, yung biyenan ko meron hindi 16 din. years old pala nanganganak din eh. Oo. Akala Yung ko- biyenan ko hindi rin, ano, Hindi hindi. Okay. So, Oo. maliwanag, yung hipag ko hindi rin Hindi kasama. rin. Yung bayaw ko kasama. hindi rin. Lalong no? hindi kasama. Lalong hindi kasama. O, yun, kailangan liwanagin talaga. Maliwanag Yung yun. kapitbahay namin. Lalong hindi kasama. Kailangan pag-memberin mo na yan. Oo. Dapat Okay. maging member na yun. So, at least maliwanag tayo doon. Maliwanag nanay at tayo tatay doon. mo. At dapat membro sila ng UDS. Dapat membro. Card holder. bearing members. Card Ayan, bearing okay. members. Ganito Card po bearing yung members. ating makikita ba ito? Ito yung UDDS ID natin. Membership ID. Dapat Mhm. meron siyang hawak na ganito. O, di ba napakaganda? O. Para at least malaman na talaga siyang lehitimong membro talaga. Oo, para Ito yan. para ma-entitle din siya sa mga benefits na Yes, yan. correct. Mhm. So, yan po ay kung sino yung entitled sa benefits. Entitled. Okay, tama yan. Paano ang pagkiklaim? Paano ang pagkiklaim? Okay. Alam mo, sinasabi nga natin nung ano kasi nung October 4 nagkaroon tayo ng joint board of trustee and execom meeting doon sa Club Filipino. Okay. At isa sa ating mga pinag-usapan ay yung UDDS Welfare Fund IRR na sinasabi nila. Ano ba yung IRR na? Internal rules ba yun? Rules and regulation Rules yan. and regulation. Yun, yung internal para dito sa welfare fund. Implementing rules and rules regulation. and Okay. regulation. Alam nyo kasi, mga kasama, medyo pagka medyo nagkakaedad ka na talaga, hindi makakalimutin ka Oo, talaga. saka, Nasa alam harapan mo mo kasi, na nga, hindi mo pa masyadong mabanggit eh. Ang hirap lang kasi alam mo kung bakit. Pag nagbakasyon ka ng 4 na araw at 3 gabi, Ayun, at nagbabad ka sa mainit na nagbabad ka tubig sa mainit na ng tubig, Laguna. Ay makalimutan talaga. mong bumalik sa trabaho. Nakakalimutan mo lahat. Ang sarap kaya nung Grabe. Oo, alam mo. Grabe yan. Teka Gusto muna, ko bago sana natin yan mag-swimming itutuloy dyan. yung ating IRL. Okay. Ay meron tayong, gusto kong batiin ito, mga nandito sa atin. Aba, Aha. si ang ating chairman ng Political Affairs, Chairman ng si Political Ower Affairs. Andal. Nanonood si Ka-Ower. Ka-Ower. Magandang hapon, Ka-Ower. Tawag ka dito, Ka-Ower. Okay. Oo, kailangan ka namin dito. Pumunta ka dito sa susunod. Pag-usapan natin, RevGov. Kaya dapat nandito ka next week. By that time, siguro tapos na yung ating chairman sa kanyang meeting today. Oo, nabati natin. At saka, bago ng lahat pala, bago tayo magpapatuloy dito, gusto ko ipaalam sa lahat, tuloy po ang ating pa-contest ng t-shirt. Kung sino po yung first 10 ngayon na nag-message, ito papatakaran natin. Kailangan po, kayo po ay nag-like. Dito. Nag-like sila. Dapat nag-like dito sa ating page. Okay. Sinare nila ito ating page. Nag-comment sila. At kailangan, ano pa yung pang-apat? Nag-share. Hindi lang nag-share. Share, comment, comment, tapos yung Subscribe. yung subscribe sila. Kailangan yung 4 na yon, titignan natin yung first 10 at sila po ay mananalo ng isang t-shirt
na 10 million strong. Meron tayong taga-ano dyan, Vice, ha? Meron tayong taga-tingin. Baka Oh, akala ng yes. mga taga-subaybay natin. Okay, saka kailangan yung comment nila is hashtag Hashtag 10 million strong. Isang word. no space. Okay. Kasi automatic yan nagpapasok sa ating page eh. Okay. Kaya alam natin kaagad kung makikita sino natin. mananalo. Oo. Makikita natin. Huwag yung hashtag UDDS 10 million strong ha. Walang UDDS sa gitna. Pwede nyong gawin UDDS Hashtag 10 million strong. Pero yung hashtag 10 million strong, wala pong space. Tuloy-tuloy po yun. Okay. Ganun po yung gagawin natin. At pipili po tayo ng 10 winner for today at ipapadala po natin ang kanilang t-shirts. Okay. Tapos, ngayon, gusto nating ito'y batiin muna. Itong mag-umpisa na tayong bumati. Lilia Valdez. Ito, Lilia Quezon Valdez. City, District 6. Mabuhay ka, UDDS. Mabuhay. District 6 ng Quezon City. Okay, UDDS, yan. ha? Sino ba yan? Philomer Sabari. God bless. Sabi niya dito si Philomer Sabari. Taga saan kaya si Philomer? No? Tapos si Jackie Atupan Parcon. Sino kaya yan? Hi po, sabi niya, no? Si Sheila. Sheila Delgado, watching from Batangas. Aba, yan. Rico F. Espiritu, still watching here in Las Piñas. Nako, ating mga, talaga, yan. Si Benjamin. Benjamin Kailing. Okay. Ito, si Benjamin. Congrats po, UDDS, hashtag 10 million strong, we walk with pride. Benjamin Kailing, isa ka sa mga contender na winners dito. Pero titignan natin kung pang ilan ka na, ano? Yung hashtag mo, may space yun. Kailangan walang space. Si Sheila, butihing may bahay ni Chris Delgado. Ay, nako. Ay, gusto ko talagang batiin itong si Chris. Welcome, Chris, sa UDDS. Now, our new Vice Chairman for membership dito sa Luzon Southern region. Southern part of Luzon. At saka si 13 Pagiliran, si Teti 13 Pagiliran. Magandang hapon po sa inyong mga kayo-DDS from Cagayan Province. Mabuhay kayo, kayo-DDS. At saka together with the Regional Vice Chairman of Region 4A1, si Perli Andaya, magandang hapon sa iyo. At saka si Sads Infante Kataoka, congrats po. At saka si Ebert William. Gusto ko rin, marami pa tayo dito. Si Teddy Rosius, shout out sa Screening and Evaluation Committee. Shout out, mabuhay kayo sa Screening and Evaluation Committee. Wilma Tolentino Melchor. UDDS 3B. Ito. Herbert William. Hashtag UDDS 10 million strong. Okay to. Isa rin si Herbert sa mga contenders natin sa winners ng bago na lahat magpa-advertise, makita nga natin yung pamimigay natin ng face shield dito sa Central. UDDS Central ng Quezon City. Pakita muna natin. Cut muna ako dito, ha? Pakita natin para makita nila na ang UDDS ay nagbibigay po at namimigay po ngayon ng mga face shield sa ating mga kababayan. Sige nga po, pakita natin. Message niya. Thank you, UDDS. Central. UDDS Central or National. Okay, thank you. Maraming salamat po sa UDDS sa pinamigay na facial po. From District 6 po ako. DDS, United Defenders for Democracy and Sovereignty, hosted by Marinette Gamboa with Efren Reyes, together with Edgar Pilayon. UDDS, Walk with Pride. Okay, mga kapatid, nandito na naman po tayo, bumabalik na po tayo sa ating programa. UDDS Walk with Pride, 10 million strong.
Meron mga tanong dito, Secgen. Sinasabi ni Ka-Ower, ang ating chairman for political affairs. Okay, oo. Sabi na, yung second family ba pwede? Ikaw talaga, Ka-Ower, Second family, meron pa ba yan? Naku, Actually, yan, dito sa mga beneficiaries, medyo may kabigatan talaga ng konti ang ano dito. Kaya kinlaro natin yata doon sa ating IRR, ano? Madam Vice, ano? So, kasi minsan, may mga nagtatanong actually dyan, paano ang katulad ng mga kapatid natin, marami din tayong members ng mga iba ang kultura, no? Paano yung pwede yung 4 na asawa, no? Tapos yung 4 na asawa, mayroon siyang 4 na anak, hindi may 16 kaagad na beneficiary yun. Paano daw ang treatment natin dyan? So related din yan sa tinatanong ni Chairman Owen Andal. Ito kasi yung ito napakahirap yung tanong. Ako rin nabigla. Ngayon ko lang narinig yan. Pero dahil po, siguro ito, pag-uusapan natin kasi first family lang siguro ito. Kasi kahit 4 yan, meron yung first, second, third, and fourth wife. Okay, ang pinasabi natin dito, yung first wife. In-assume kasi natin na iisa lang talaga ang pamilya niya, no? Nakalimutan natin yung mga kapatid natin Muslim. Oo, nakalimutan natin. Pasensya na po kayo. Hindi, pero sila din naman, meron silang first, second, third, fourth, and fifth wife. So, ini-entitled natin talaga. Yung first lang. Kaya yung second family, hindi pwede. At ang sinasabi dito, kami nga, sino yung mga covered? May nagtanong, sino po ba talaga ang pwede? Okay, yung welfare fund contributor, yung spouse niya, yung minor na anak niya, at yung parents ng welfare fund contributor only. Okay, so Yung spouse, hindi maliwanag na yung number 1 spouse, dun sa maraming spouse, yung number 1 lang ang ini-entitled natin. Yun lang yun. Oo. Siguro ganito, madam, siguro naman darating ang panahon, dadagdagan natin yung contribution at wag lang 5 pesos, ano? Oo. At siguro lalawakan na natin doon yung beneficiary, ng mga natin. Teka, bago natin ipagpapatuloy ito, nandito na yung ating co-host, ang ating kasamang host na si chairman ng... sige, umupo ka muna kaya dito para makita natin yung pagdating ng ating national chairman for the committee on membership, ang ating chairman Efren Reyes. Bumati ka kaya muna. Ito na po, ang pagdating ng arrive. Ang pagdating ng aray ba? Magandang hapon po, pasensya na kayo at nahuli ako ng dating. Medyo na traffic po at may nagpagawa rin na kuya ko. May mga problema sa sasakyan. Okay. Maraming salamat po at buhay pa rin. Oo. Alam mo, Chairman Efren, Chair Efren, alam mo ba na ang pinag-uusapan ngayon ay yung welfare fund program? Papasok ako namang problema kayo sa 4 na asawa Oo nga Paano kayo, sabi nga ni Ka-Owen, paano yung second family, pwede ba? Hindi bayad na lang niya ng total kung kaya niya mag-asawa ng 4 kaya niyang bayaran yung welfare fund ng 4 na yun. Pamilya. Okay yun Oo. Sabi niya, Secgen, sabi ni Cherry Efren, ang sabi niya, yung, alam mo kasi, Cherry Efren, yung ating guest ngayon na taga Land Bank, magsuzoom na lang daw siya. Natatakot yata sa ito, bago, yung sabi niya, second family. Ito naman, sabi niya, paano pag yung ako isa lang ang asawa ko pero napakarami kong anak. Nako, na minor daw. Ang pinag-uusapan natin dyan, basta anak mo. Na legitimate. Pero sabi nga nito paano yan, Vice? Yung anak ko kahit, teka sandali, tuloy ko lang yung sabi niya, Seymour, sabi niya. Yung anak ko, parehas na ngayon ang legitimate at saka illegitimate ang parehas naman kasi, Vice, wala nang legitimate, illegitimate ngayon. Basta covered naman dyan minor, no? Pang pinag-usapan natin dito, minor children, kahit ba ang dami niyan, basta minor sila at anak mo naman talaga yan, may birth certificate naman yan na magpapatunay, kailangan lang
mahirap lang po sa sitwasyon nating lagay na yan na maliit lang yung binabayaran nila. Pagka nagkasabay-sabay ng mga singil, baka tumaob ang bangka. Oo nga eh. Oh, Hindi lang inaalala ko po. Oo. Baka pwede natin amendahan yan sa Late susunod na na susunod taon. na taon. Yung mga i-apply niya na kung sino ang mga dependent niya. Kung halimbawa isang spouse, isang dependent na yon, mga dalawang minor, additional minors, itong additional bayad. Ito rin yun. Additional minor, lang yun. additional bayad. Okay. O additional spouse, additional bayad din. Yan, pag-uusapan meron natin naman yan. yung ito namang mga welfare fund na program natin ay Tayo buko ko. meron namang tayo mga adjustments yan na gagawin, ano, sapagkat ito ay first na ini-implement natin sa ngayon, pero gagawa pa rin ng mga improvement yan as we go on naman, para naman mas marami pa tayong masasaklaw. Siyempre ang purpose kasi nito para makatulong tayo sa ating mga kasamahan. Yun naman ang talagang Yun ang dyan purpose natin. yan, no? So, Makatulong. yes. Yun nga lang, wag naman yung tulong tayo ng tulong, tayo na takay taob na ang bangka natin. Mahirap tumulong pag taob ang bangka. May mga improvements tayo na gagawin diyan, Chair In the near Efren. future. Para Tulungan nyo kaming makatulong sa inyo. para maayos natin yung mga concerns ng ating mga kasama. Meron ditong isang tanong, si Renan Jake Di Oyango from UDDS Cordillera. Ba, Cordillera, nabuhay ang mga kapatid natin sa Cordillera. Magandang hapon. Salamat Jake. sa Regional sa- Secretary ng ng Cordillera. Cordillera. Region. Oo. Si Jake. Yun. Jake. Hindi ko kayo malimutan dahil yung kotse ko ngayon ko lang nakuha Wala na bumaba kami, nasira Galing tayo sa Galing Cordillera. kami Cordillera. Hindi, natagalan naman yan kasi... Hindi inabutan ng lockdown ang kotse ko sa talyer. Yeah. Basahin ko, sinabi niya, hello po dear Vice Marinette and SecGen, may specific illnesses or diseases po ba ang covered sa ating welfare program? Covered din po ba ang minor ailments like cough and cold? Marami pong salamat. Ito, mayroon yung mga question na yan. Gusto kong ito, eligibility to benefits. Ano? Ang sinasabi dito, lahat po ng klase ng sakit except, May exception. Sasabihin ko na yung May exception. unang-una. Sasabihin ko na yung unang-una. Ano? Yung sakit sa babae. Ay, Hindi na namin kayo kailangang pagamot. Patay. Dahil Naku. mamamatay kayo, dahil Patay. papatayin kayo ng misis niyo. So, Buro so yung, lang yung bibigay namin sa inyo. so yung mga sakit na acquired dahil sa mga sakit sa kapilyuhan. hindi kasama yan. Kapilyuhan. AIDS, like for example, AIDS. HIV, AIDS. HIV? So, yan. Mhm. Yan ay hindi po kasama. Kagaya din po ng COVID-19. Hindi rin po kasama yon mga kapatid kasi mayroon tayong gobyerno at PhilHealth na namamahala yan. So yung COVID-19 hindi po kasama. Yung hospitalization arising from assault. Kayo na magsalita nun. Bawal na bawal sa atin yung makikipag-away Nakipag-away ka, ikaw mag-isa ka Nakipagsasakan pumasok ka. dyan, huwag mo kaming idamay. pag yun. Nakipag-away ka. Yung mga, meron pa. Sige, tuloy mo nga yung saksakan niyan o kaya ano man, nakipagbarilan, hindi naman namatay. Kundi Kami po ang pinopromote natin katahimikan, peace and order. Opo. Hindi tayo nakikipag-away. Kung ugali ninyo, ang hanap niyo, hanap patay, hindi Kayo po na kayo lang. bagay dito. Oo. Hanap buhay po ang hanap natin So, sa yung, UDDS. yung assault ay yung hospitalization arising from assault or pakikipag-away, nandiyan na lahat covered. At saka, pasensya na po kayo, kayong mga nabubuntis tinanggal na po ang panganganak sa ating mga kasi daw, yung panganganak daw. Anong sabi mo? Ang rason ninyo? Hindi kami kasama nung nagsaya kayo Nagpakasarap kayo. Nagpakasarap, oo. Hindi naman ito kasi biro lang naman ni Biro Chair lang yun. Efren yun, Pero ang kwang kasi dito, ang panganak kasi ay alam niyo 9 months in the making yan 9 Siyam na months buwan in yung pwedeng pag-ipunan yan. Oo. Kung hindi kayo nakapag-ipon sa loob ng 7 na buwan, ewan ko ano ginawa niyo.
Oo. Kaya nga po, yung mga members natin na before, after nung October 4, at yung hindi pa nanganganak ng October 4, ay hindi na po covered yan dito sa atin. At saka yun lang po. Pero yun ay sa mga hospitalization yun. Doon naman sa death arising from any kind of death except for those coming from assault. So, pag yan ay nanganak ka, tapos namatay, covered po yun. At pag yan ikaw ay na-COVID at namatay, meron din po kayong benefit. Doon sa pagkamatay, pag ito pala, yung cancer pala at nagda-dialysis ay hindi rin covered ng hospitalization. Pero pag namatay ka dahil sa cancer, meron kang 10,000. Na hindi naman agad-agad. Na kaya ka lang nagpa-member kasi mamamatay ka na next month. Huwag naman ganun. Oo, wag naman ganun. Wag naman ganun para naman kasi yung purpose niyan naman ay gusto sana natin makatulong pero wag naman yung mukha namang pinagsasamantalahan yung program natin dahil para lang makakuha tayo alam mo na may mangyayari sa iyo ay kailangan mo na kaagad mag-member para meron kang mapakinabangan after 1 week o kaya after a month or after 2 months naman ganun. At gusto ko rin magpaalala po sa mga magagaling dumiskarte. Alam naman natin mga Pilipino, only in the Philippines, sa mga napakagagaling po dumiskarte na may mga kamag-anak sa ospital, gagawa ng paraan na makaklaim na ospital sila. Wag naman po sana dahil pag nag-imbestiga po kami at napatunayan naming nananamantala kayo, paparusahan namin kayo dahil kawawa po ang ibang miyembro. Makisama po tayong lahat. Hindi po ba? Ang i-claim lang po natin yung makatotohanan. Wag naman po sana yung mga kalokohan nyo, may pang-inom ninyo, kukunin nyo sa Tatawag nga ang bangka niya. Chair Efren, pagkaganyan. Kawawa ang asosasyon, kawawa ang ibang miyembrong na makakailangan ng tunay na tulong. Yan. Tama. Di po ba makonsensya naman kayo kung meron man magdagbabalak. Kung may nagbabalak lang Kung may naman. nagbabalak lang. Pinapaalalahan na lang natin sila. Advance ako mag-isip Papasok yata yung ating 4:15, yung 4:15 ay How much papasok more do ba? we have? We still have about 5 minutes. Gusto kong batiin si Wilma Tolentino Melchor sa 10 minutes pa. Talavera sa Region 3B. 7 minutes. Okay, 7 minutes, sa Nueva Ecija po ito. At saka, aking pinsan, si Darnel Castillo na nasa Australia. Darnel, pinsan ko ito is also watching. Kumusta kayo dyan? At mag-member na rin kayo sa UDDS International that will come next dito sa natin. Si Takos Bilayon sa Balanga Bataan, nanonood. Oo. Si Enteng Junior Valdez, sino ba to? Si Enteng Valdez is watching. Sino ito si Enteng? Enteng, taga saan ka? Si Milagros Leonen Corpus Catalia. Sabi niya, good afternoon po from Region 1, UDDS. Alam niyo po, mamaya Mila, I will discuss yung tungkol doon sa mga question mo. Dito natin i-discuss mamaya yung mga pinadala mong question. Pero pagkatapos ng ating guests from the Land Bank, na alam ko marami pong naghihintay dyan. Si Rene Wandalan, UDDS 10 million strong, watching here in Kalinga. Ganyan. Maganda yan. Nagising ang mga Sabi mo kapatid kay lagyan niya ng hashtag. Okay. Bergie Villas Nakila, hindi ka qualified na manalo ng isang t-shirt. Kailangan hashtag 10 million strong, walang space. Yun. Lagyan ninyo ng hashtag para hindi sayang yung... sayang yung text nyo. Sayang yun. Sabi niya, yung Region 1, UDDS is watching. Joycel Lukban, District 6 ng Pasong Tamo. Ano ito? Makati. Joycel. Magandang hapon sa inyo, mga taga Makati. Siya po ang ating chairman sa District 6. District 6. Hindi. Ang chairman natin sa District si Lilia Golani. Yun yung ating Golani. Si Arlene Aparece.
Good afternoon po, UDS 10 million strong, watching from Las Piñas chapter. Yung 10 million strong mo, kailangan may hashtag 10 million strong straight line. Kailangan ganun po yun. At hashtag 10 million strong. Kung saan kayo pumasok na page, ganun din po ang inyong ilalagay. Cesar de Luna Wipingco. Saan Ayan, ka ba nanonood din siya. nagbabasa? Doon sa baba. Uy, sa baba pala. Okay. So, saan ba tayo Kaya wala ngayon? pa rin ako monitor hanggang ngayon dito eh. Parang lugi ko sa inyo dalawa. Hindi, ayan, nakikita ko yung mukha mo doon sa TV. Uy, kailangan ko lumingon dito. Ano, nakatingin ako Ay, sa ganun ba? kanan. Oh, dapat may Para monitor. makita ko yung monitor. Oo. Okay. Ano Dapat na ang meron susunod ako dito natin? eh. Okay. Mamaya po, nandito na po yung ating land bank. Naka-zoom po tayo. And now, ladies and gentlemen, ipakilala mo ang Okay, ating ang atin pong guest ngayong hapon na ito, Vice at saka Chair Efren, ay walang iba po kundi isang batang-batang abogado. At malikot ang kanyang kaisipan. Isa po siyang director o member of the board ng Land Bank of the Philippines. Andito po si kasama nating Attorney J.V. Hinlo. Karen, pasok! Palakpakan po natin. Magandang hapon po, Attorney J.B. Hinlo. Welcome hapon, to Attorney. UDDS. Magandang hapon po, UDDS. Salamat po sa... Nawala ang boses mo. Nawalang audio. Sandali lang po. Sandali lang po. Medyo may technical may glitches technical kasi. ano tayo. Ayan, Attorney. Okay na raw po kami. Nawala ang boses niya. Nawala ang boses. Sandali, hindi ka pumapasok sa amin. Meantime, habang ginagawa, gusto kong batiin si Rosie Moore. Hello, Rosie Moore. Okay. No, okay na ba, attorney? Okay, sa mga taga-Cordillera, makinig kayo mabuti ha, sapagkat ang topic po ngayon na i-discuss ni Attorney Hinlo ay sa usapin ng state management, state farm management. No? Kung ano ba itong state farm management. At ganoon din po yung ating mga taga-probinsya, no? Lalong-lalo na po yung mga involved sa agriculture. Makinig po kayo mabuti kung ano yung mga program ng Land Bank of the Philippines para po sa ating mga nasa agrikultura, sektor ng agrikultura. Medyo may kaunti lang tayong mga technical issues dito at inaayos po nila para magkaintindihan at magkaliwanagan tayo dito sa topic na i-discuss po ni Attorney Director J.V. Hinlo. DDS, United Defenders for Democracy and Sovereignty, hosted by Marinette Gamboa with Efren Reyes, together with Edgar Pelayon. UDDS, Walk with Pride. Magandang hapon again sa lahat ng mga nakikinig sa UDDS Walk with Pride. Welcome again, Attorney. Sige po, Yes, Attorney. Tuloy po natin. tuloy na natin. Yes. Okay, yung isa sa pinakamainit ngayon na topic sa larangan ng agrikultura ay ang reklamo ng mga farmers, especially yung rice farmers, na masyadong mababa ang presyo ng palay. Sila po Totoo ay po yan. nagtatanim sila at nabibili lang po sa around 12 to 14 pesos yung kanilang palay at halos break even lang at yung iba nagsasabi na talo sila. Wala nga naman, pang-abono nga lang naman talaga yan, Attorney. Oo. Oo. Sa kanilang kapitalisasyon. Now, yung land bank, may mga programa po kami na makakatulong sa ating mga magsasaka para makaahon sila sa kahirapan sa problema sa presyo ng palay. Yung una, can you hear? Yes, Continue lang. maliwanag. Continue lang. Tuloy lang. Yes. Okay, yung una, meron po kaming retail program, no? Rice retail program wherein they can borrow for as low as 2% per year. Ba, mababa. 2% per year. Yeah. Ang Now, interest. Interest. So,
yung minsan kasi malaki yung kanilang capital na requirements dahil yung nagpapautang sa kanila ay 5-6. Okay. Or kahit yung mga regular lending, mataas po. Yung, let's say, it could go as high as 12 to 30%, no? Even in cooperatives, no, masyado ring mataas. But pinapaalam po sa kanila ng Land Bank in partnership with the Department of Agriculture, for individual farmers, no, na maliliit, we could go as low as 2% per year. Now, Wala yan. yung pondo na yan, na pondo galing sa Department of Agriculture, dahil sa maraming demand, pag naubos yan, pwede pa rin sila maka-access sa Land Bank funds, internal funds namin. Yung interest naman po could be around 5% per year. So, hindi, mababa pa rin. No? Mababa pa rin So, yan. Oo. kung swertehin sila at makaabot sila sa pinakamaliit namin na interest rate, that's around 2% per year. Kung maubusan yung pondo, they can go directly with Land Bank at 5% per year for small farmers. Okay. Now, yan yung sa individual. Yung reality naman, may mga iba tayong farmers na, let's say, they have the palay at sasabihin natin, yung presyo na ino-offer sa kanila ng trader, masyadong mababa. Yung logic na dapat na gagawin, huwag nilang ibenta as palay. They should have their palay milled, ipamill nila sa rice mill, so that they can sell it as a rice. Okay. At yung presyo ng rice, pinakamababa is 36 pesos. Tama. No? Sa merkado. It could go as high as merkado. 50 sa merkado. Oo. So, minsan, napapaisip tayo, kung pwede nyo namang mabenta sa finished product na isang bigas, Okay. ba't nyo pipiliting ibenta as palay? Tama po yan. Kasi Tama kung po yan. yan yung logic, no? But yung reality naman sa ground, meron talaga tayong mga individual farmers na maliliit Oo. na walang kulang sa kapitalisasyon na parang i-transport kanilang palay at maggasto Pagiling. sila sa rice mill Okay, pagiling, para oo. ipamill. So kulang sila sa kapital. Okay. So yung usual na nangyayari sa ground, nangungutang sila sa 5-6 o binebenta nila sa trader na maliit Napakababang na halaga. interest. Oo, napakababang halaga. Yes, yes. Oo. Kasi sasabihin sa kanila, o kung ipadaan nyo, magre-renta kayo ng sasakyan, malulugi rin kayo kasi gagastos kayo. Aha. Kami na lang bibili. Direct So, from the farm, sasabihin nila, direct Yes. sa farm. Aha. Yes, yes, yes. Now, there are two ways for them to get out from that problem. One is they borrow from us so that they will have additional capital to have it milled, no? Okay. Now, diretso sila sa milling, or they can sell also directly to the NFA, at yung NFA is buying it at around 19 pesos rather than yung sa trader na binibili lang at 12 to 14 pesos. So mas malaki ang Na- pagbili ang- ng NFA. Yes, the only problem with the NFA is that gusto ng NFA dalhin sa kanilang buying center. Dito na rin yung isang problema, baka walang transportasyon o baka malayo yung farm ng ating mga rice farmers. Now, dito rin, no, dapat pumasok ang mga local government units, no? Local government units, kasi ang Land Bank, may programa rin kami na pwede kaming magpautang sa local government units, no? I'm talking about the provinces, the cities, Okay. and the municipalities, at 2% also, no? Per year, no? 2% per year. Director, meron bang collateral yan? Halimbawa, Wala. Isa akong farmer na nagsasaka ako ng sabihin natin na mga isang hektarya ang aking sinasaka at kulang ako ng puhunan. Pupunta ako sa land bank.
sa administrasyon ni Presidente Duterte at sa pagpasok namin, no, as board of directors, Oo. tinanggal na namin yung mga collateral requirement sa maliliit na farmers. Oh, ganun ba? Maganda yan. Maganda yan, Director. Yes, no? yes. Yeah. po ba, Yung gusto lang nating ipaintindi sa farmers, no, alagaan nila ang pangalan nila sa land bank para pagbayad nila, makautang sila ulit. Bayad, utang, para mapaikot nila ang kanilang kapital. Yun ba, attorney, isang tanong yun bang farmer na yan should be a landowner or nakikisaka lang? It could be, pwede siyang landowner na may title, pwede rin siyang CLOA holder, pwede rin siyang lessee, yung nagrerenta lang ng taniman. Pero dapat ipakita niya na may kontrata siya, notaryado, na siya yung nagrerenta ng taniman. If I am not mistaken, around dapat for 3 years, no? 3 years yung contract. So, yung pinaka-advice ko sa mga magsasaka natin, bumisita kayo sa Land Bank Lending Center sa inyong probinsya. Okay. Now, Oo. in any province. Now, you will have to ask, 'di ba, marami namang land bank na branch. Okay. Itanong niyo sa branch kung saan ba yung lending center sa probinsya ninyo. Mhm. Kasi doon 'yun makakapangutang. Mhm. Sa branch naman, wala naman tayong lending doon sa lending process for the farmers. So, once they are in the land bank lending center, tanungin nila yung requirements ng bangko. Ginawa rin ng land bank sa ngayon, ng bagong management at ng board, na simple, no? We tried to make yung promissory note parang one-pager lang. Then the requirements, the list of requirements, very basic. So, huwag kayong mahiya o matakot pumunta sa bangko kasi yung land bank, itinayo ang land bank purposely to help the farmers. Yun naman Pero- sana. Yes, kaya friend. Ay, sir, yung pwede naman siguro kung makakapagtayo ng kooperatiba itong mga farmers na to at sila na yung kooperatiba na nila ang mangutang at hindi ipapautang yung pera sa mga miyembro, kundi sila na yung kooperatiba na ang bibili ng equipment At yung produce. At mga na produce. hindi yung bibili ng produce, yung sila yung ang bibili ng mill ng kono. Yes. Yes. Para doon na magpapa-rice mill ang mga miyembro ng kooperatiba. Pwede Pati rin yun truck, na pwede kaya, ng friend. bumili ng truck yung kooperatibang yan sa pamamagitan ng pag-utang sa land bank nang mai-transport na nila sa kono nila na sarili ang palay at mai-mill at nang maibenta nila sa tamang presyo nila. May programa ba ang land bank na Pwede po gano'n, ba yun? Director? Meron po. Kasama po yan sa This is- programa natin. Meron po. So, yung qualified na pwedeng mangutang sa land bank are individual farmers, Farmers. cooperatives, Cooperatives. corporations, associations, ng association, farmers associations, agrarian reform associations, Beneficiaries, LGUs. So, yung importante lang, bumisita kayo sa lending center namin at itanong nyo kung anong klaseng loan yung gusto nyo, kung para sa individual, para sa co-op. Yung co-op pwede mangutang up to 5 million per project. Ang problema Under po kasi the nangyayari, program. ang naitatayong kooperatiba, credit cooperative Nagiging vicious na cycle po yun credit cooperative. Pautang lang ng pautang sa farmers at hindi na umasenso farmer. That is correct, ka-Efren. At in fact, based sa datos namin, no, a big percentage of cooperatives nag-close down rin, no? Yung hindi problema kayo dyan, mismanagement by the officers. Oo. Mismanagement. Aha. Kung
O kung meron tayong tinatawag na korupsyon sa gobyerno, Aha. meron rin korupsyon sa kooperatiba. Yan yung nakakalungkot na reality. Ayun ang masakit yung kadalasan kapitalista rin na nagtatayo ng credit cooperative eh. Director, may isang tanong ako. Yung sinasabi Yes, nyo yes. kanina, yung kooperatiba can get up to 5 million. Is that the maximum na mauutang po ng isang kooperatiba? This is under, there is a specific program, yung Agricultural Competitiveness Enhancement Fund, yung ASEF. Naka-tie up kami dyan sa Department of Agriculture that is subsidized by the DA. So, the loanable amount is up to 90% of the total project cost. Let's say yung project nila to build a rice mill. So, but not to exceed 1 million per individual farmer or fisher folk. Kasama rin fisherman Fisher dito. Fox, kasama na rin dyan. Kasama rin Opo. din. Kasama. Kaya Or tayo. 5 million pesos per project per farmers and fisher folk cooperative and association. So yung interest na ini-extend namin to an individual and to the co-op 2% per year. Okay. Na under the ASEF program, under the ASEF. But kung maubos kasi masyadong mabilito kasi this is the lowest interest na maibibigay namin, they can ask for the regular interest rate ng land bank kung hindi na sila, let's say, makapag-antay sa ASEF fund. And that is 5%, Director. Hindi, On the average, 5% sa 2% for the pwede. Individual. Yung Yes, ano Ka yung Efren. pag naubos na sa 2% pwede rin sa cooperative. Oo nga, 2%. individual. Yes. Okay, yes. so in essence pwede pong if it is if the members are small farmers. Opo. Pwede po namang siguro ang gagawin ng mamagitan ang UDDS sa farmers by helping them put up the cooperative Yes. at tutulungan po ng UDDS i-manage ang cooperative para maiwasan po ang korupsyon, maiwasan ang mismanagement. Hindi po ba? Maganda po yun. Yung Makakatulong pa importante kami sa land bank na maisiguro na makakabayad ng kooperatiba. Yeah. Kasi ito yung dapat maintindihan ng any borrower, to include cooperatives, individual farmers. Yung land bank, basta agriculture business, talagang mandato namin na tulungan. Mhm. Now, dapat yung advice nyo lang sa kanila para hindi masira yung credit name is to pay, Kasi maliit naman interest to pay and just borrow again. Yung pera na ibabayad nyo, papautang naman namin ulit sa inyo yun eh. In fact, yung income dito ng land bank parang for our services lang ito, masyadong maliit. So, parang sa administrative administrative expense. But binabawi na lang namin yun sa big borrowers namin, sa mga businesses. But for small farmers, together with co-ops, alagaan ninyo yung pangalan ninyo. Bayaran ninyo para makautang ulit. Now, dito dito pumapasok yung disiplina ng officers. At dapat rin bantayan ng mga miyembro. Kasi sabi ko nga, malaki po yung porsyento ng failure ng mga co-ops dahil sa mismanagement. Dahil nga yung tutulungan naman namin dito magtatag ng kooperatiba pawang mga miyembro din namin. So kaya nga po ang dihikain namin dito sa UDDS is walk with pride. Gusto po naming itaas ang antas ng Cooperative. yung pagkatao ng isang bawat miyembro. Integridad. Yung integridad ng niya, bawat miyembro. dignidad niya. Dignidad niya. Para maitaas, maiahon lahat sa kahirapan. That is a good idea, Ka Efren. Dati napapanood lang kita sa sine at sa telebisyon. Ngayon nandiyan Ngayon. sa host. May balbas pa. Dati nanggagahasa lang. Ngayon. Yeah. Sige. Para sa tayo. Kaya friend, First- Camarinet, saka Director, ganito naman yan. Okay. Mamaya babalikan uli natin yan.
Pero meron kang, may nabasa kasi akong proposal mo, Director, at ito ay tungkol sa nabanggit mo kanina yung state farm management. Pwede bang i-explain mo ito at nang maintindihan din ng ating mga tagapakinig kung ano ba itong proposal ninyo na I understand ay nasa Kongreso na yata ito. Ano po ba yung state Yes. management, farm management, Director Hinlo? Yeah, salamat Edgar at binabati ko rin yung si Marinette, no? First time ko nakita, napakaganda pala, no? Kaya Thank you. swerte kayong dalawa. Dito Kaya pa, pala, Director, eh, bawal ang pangit, Director. Bawal Yeah, tama ang yun. pangit. Siyempre, si Ka-Efren, artista. Si Ka-Edgar, pinaka-pogi, no? PNR. Mas pogi pa sa kanyang boss, no? At si Marinette rin, no? So, anyway, Hindi na lang papansinin itong tumutubo sa babakod. Kasalanan ni COVID ito. ay. Anyway, sa tanong ni Ka-Edgar, no? Itong tinatawag nating state managed farming ay isang panukala natin ito, no, personal na panukala at dala rin ng aking grupo, yung Philippine Development Movement, which acts like a think tank, and we give policy proposal to the President and to Congress, no, and to government to answer the country's problem in poverty among farmers. Why can't government intervene? Just like yung sabi ni Ka-Efren na magtayo ng isang kooperatiba para magpagawa ng rice mill, magkaroon ng transport services. Yes. Now, ito yung similar to that. And actually in a grander scale, the best party to be able to do that is government. Okay. Government. Uh-huh. Okay. Now, within government, there are various sectors in government. We have the national government and its national offices. We also have the local government units. We also have the GOCCs. Yes. And we can include as a special case yung NCIP, yung mga opisina na nag-handle ng indigenous communities. Indigenous peoples. Now, kung titignan natin, what is the root cause of poverty, no? Yung iba, sasabihin, korupsyon. Pero yung isa rin, yung pinaka nakita kong problema, at siguro sasang-ayon rin kayo, yung mga talagang naghihirap ay dahil walang trabaho. Yung mga talagang naghihirap- basic yun. Yeah. O yung mga naghihirap dahil yung kanilang trabaho, maliit masyado yung sweldo. So, yung tinatawag nating underemployment, no? Okay. Underemployment. So, dalawang bagay, unemployment and underemployment. How do we solve it? We are proposing that government, together with the LGUs, the GOCCs, and the NCIP, on all lands owned by government that can be used as farms. Okay. Dapat po, government should be allowed by law or through an executive order to be allowed to engage in agricultural business. Government, yan. lahat- Sabi mo, government yan. Government. Kesa yung mga lupain na nakatiwangwang, no? Nakatiwangwang, hindi nagagamit, dapat gamitin ng gobyerno into an agriculture enterprise. What do I mean ng agriculture enterprise? Anything involved in the agriculture value chain, planting of vegetable, rice, anything, no, involves planting, harvesting, transporting, trading, Okay. you can include milling, no, yung processing, and up to selling. Just imagine in one agriculture value chain, ang daming trabaho na makikreate. Dami. Tama. Ang dami. Kung may kung tama lang ang kooperatibang itinatag. Ay, Yes. kadalasan Kaya- po ang kooperatibang tinatatag, credit cooperative na nagpapautang lang inilulubog lang sa utang yung si farmer Tama po yun, ka-friend. So, let's put it this way. If government is allowed to do farming on all lands owned by government Okay. na hindi ginagamit,
Just imagine, ang daming trabahong makikreate and we will not be able to see ideal lands. Yung ideal, yung bakante. No, idle, Now, no. ito pa, yung part 2 nitong programang ito. Government should be allowed to rent na, hindi ko sinasabi na forced acquisition, to rent lands, private lands from farmers. Yung namang Okay. pribadong pag-aari naman yon. Yes, farmers or CLOA holders or farmer landowners, and if they lend their land, now if they rent their land to government, they will be given priority to be employed by government at yung civil service requirements tatanggalin para lang makapasok sila at maging empleyado ng gobyerno. Empleyado as tillers of their own land. They are tillers of their own land. Government will pay rent to them and will give them salary, 15th to 15th day, 30th day salary. Kung maganda, if they reach the quota of their production, they get performance bonus, just like an ordinary employee of government. If they retire, they get a retirement pay. Maganda They yan, can be accredited with GSIS. For the GOCCs na not created by law but created under the corporation code, they can be a member of the SSS. But my point is, just imagine, Marinette, no, ka Efren at Edgar, kadaming trabaho na makikreate, with so many jobs, we are directly fighting poverty in the countryside. Tama yan, correct yan. Anong maganda na mangyayari if mapatupad itong programang ito, no? Less people, no, will migrate from the rural areas. Mas kukonti ang gustong lumipat Sa Maynila. sa urban areas, sa Metro Manila. There will be less informal settlers dahil gugustuhin na lang nila doon sa kanayunan dahil may trabaho naman doon eh. Tama. Pwede Tama, silang tama. maging driver. Simulan na natin driver. dapat doon sa mga lupa ng gobyerno na yung idle. Yes, idle lands. The problem right now, however, is that the DAR, the Agrarian Reform Department, or the Department of Agrarian Reform, has recommended to the President to distribute, again, public lands, no? Mali. For the farmers. Ito yung, Mali. I'll give you this, na ka-Efren. Once these lands are distributed to the small farmers, after a few years, Ibebenta nila. ibebenta rin nila sa private. Kaya nga. At yung ang lalabas, itong farmers nito na binigyan mo ng 1 hektarya, babalik sa kahirapan ulit. Nakagano Hihingi na naman ng 4-piece. No? Yan yung reality, yung maling-mali na programa. Sana we are... we don't give dole-outs. We turn them into taxpayers. That's why we have to appeal to the President to reconsider the recommendation of the Department of Agrarian Reform and for government to control these lands and to Ipagamit sa solve the kanila. poverty problem and to solve the poverty problem by using these lands by giving jobs. Magbigay Kaya tayong nga, trabaho. ipagamit yung lupa para masaka pero hindi binibigay yung titulo. Gamitin mo, magtanim ka. Ibenta mo sa gobyerno yung sinaka mo. Yes, kasi ito nga ka-friend, yung sa reality, yung nangyayari sa ground. May tinatawag tayo na bawal sa farmers na ibenta yung CLOA nila within 10 years. That's one condition. And second condition, they should fully pay first land bank. Yes. Because it's not given for free. But the reality is, gumagawa ng open dated deed of sale. That's a possibility. Now, pag may nakita ka sa travel mo from north to south, mga bakanteng lupain, no? Kahit sa mga North XLEX, South XLEX, purposely, big tracts of land are not planted. Why? Why are they not planted? Purposely. Because pag nilagyan mo yan ng tanim,
it will become irrigable. Bawal na ang land conversion from agricultural to commercial commercial. and industrial. So, by purpose, that's why marami tayong makikitang nakatiwangwang na lupa na pagmamay-ari rin ng pribadong sektor. Sakit, ano? Kasi mas gusto nilang gawing subdivision Oo. o commercial. Industrial park, industrial industrial. area. Mm-mm. Habang kahit wala pang development, hindi talaga nila tataniman because kung may tanim yan at makita ng DAR, hindi nila ma-justify for conversion. That's why the law, the existing agrarian reform law, maraming nag-circumvent dyan. Yung intensyon ng law na yan, which is to uplift the lives of the poor farmers, it failed to achieve. So that's why if we look at it, we have to think outside the box and look for new solution. What is the best solution sa nakikita ko? At sana maintindihan nyo rin, bigyan natin ng trabaho ang maraming Pilipino. Well, At kontrolado pa ng gobyerno yung lupa or kung habang nirerenta niya, kontrolado niya, hindi nirerespeto rin naman natin yung agrarian reform beneficiaries kasi hindi naman kukunin ng gobyerno yung lupa nila bagkos rerentahan lang kung gusto nila na sila magsaka, ibabalik ng gobyerno after the end of the lease. So walang pilitan ito. Ito ay isang option lang. Dito sa UDDS po, ang pakay namin dito ay hindi mamigay ng isda. Bagkus turuan mangisda ang mga miyembro namin. Director, sa tingin nyo kaya sa appeal natin sa Presidente, ano kaya ang kayang gawin ng UDDS para makatulong kami sa pag-apila kay Presidente sa sinasabi mo sa ngayon? magandang panukala ninyong yan. Ano? Napakalaki po yung maitutulong ng UDDS sapagkat po ang UDDS ay kilalang supporter ng ating Presidente at sa tamang reforma na dapat ipatupad. Si Kaegay, kilala ko na yan dati pa. That's why nagkakaintindihan kami na nandito tayo sa gobyerno, nandito kami, para magtulong sa Pangulo na maipaabot yung dapat na reforma. Now, ito, yung traditional programs of agriculture at agrarian reform, nakita natin na hindi naging successful. Yung ebidensya dito, under the Philippine Statistics Authority, sinasabi na yung mga magsasaka yung pinakamahirap na sektor sa bansa natin. At yung ginagawang programa ng ating agriculture offices is through like Land Bank, we give them low interest loan, but still, ito yung tanong ko, Or let's say the DA give them support, the DAR give them lands. Pero ito yung tanong ko. Pag yung isang magsasaka ng 1 hektarya, 2 hektaryang lupa, maganda yung kanyang ani, inspired siya, nag-aani. Pero dadaanan ng bagyo. Pag dinaanan ng bagyo, bagsak na yung buhay niya. Kahit may crop insurance yan, yung ibibigay lang naman ng crop insurance, reimbursement ng losses niya. Pero yung expected profit niya para ipakain sa pamilya niya. What about yung babayaran niya sa utang? Now, you must remember that the Philippines, maraming typhoon na dumadaan taon-taon. Hindi lang isa, 2. Pangalawa, pag may emergency sa buhay ng isang simpleng farmer, nagkasakit yung isa sa pamilya niya, o may gastusin na kailangan, aning uunahin niya? Magbayad ba sa land bank o magpagamot sa kanyang kamag-anak? Di uunahin niya yung pangangailangan ng bahay niya. So, yan yung reality. The solution now for government to have a stable support system is not dole-outs, It's not dole-outs. Tama. Rather is provide them with jobs na sustainable for them. Now, ito pa, yung tulong ninyo siguro, yung pwede yung we need you to come in that advocacy, state-managed farming. Okay. You inform your members, tell them the advantages of state-managed farming so that pinag-uusapan ito sa social media,
At later on, probably you can make a letter signed by all your officers endorsing to the President and to Congress, to your congressman, individual congressman, that's for them to study and consider state-managed farming. Magugustuhan ito ng mga local leaders natin kasi the LGUs now will have the opportunity to engage in agricultural business at maka-hire sila ng mas maraming tao within their constituents. Okay, maganda yan, Director. At I understand, ito ay meron na kayong nakapending na bill sa Congress at maaring doon papasok ang UDDS where we can also endorse that bill, At maaring sulatan natin si Pangulo Duterte at sabihin natin pwede bang gawin niyang urgent na i-certify niyang urgent yung bill kasi yung nga sinasabi mo kanina, it can create jobs, matulungan ng ating mga kababayan, makatulungan in the whole yung ekonomiya ng ating bansa. Ito pa, the bill that was filed is House Bill number 7477. House. 7477. Bigyan mo kami ng kopya, Bigyan mo kami ng kopya. You give me your Egay, you give me your email, I'll send it to you. Okay. This was sponsored by Rizal 1st District Congressman Jack Duavit. Okay. Okay. And tinutulungan rin ito ni Magsasaka Party List Congressman Arhel Kabatbat. Okay. At bago mamaya pa yung si dating Congressman Jun Datol, tumawag pa siya sa akin. Sabi niya, Jade, nasaan na po ba yung bill? Kasi gusto niyang pirmahan. A few weeks after he passed away. So, si Congressman Jun Datol really wanted kasi nung pag-aralan niya, nakita niya na makakatulong talaga sa Pilipino. Okay, so Director, I am afraid na medyo Wala na tayong oras. halos wala na tayong oras. So, any last words naman ay any sa mga tagapakinig natin, Director JV Hinlo ng Land Bank of the Philippines. For my closing statement, I'll just add two more advantages of state-managed farming. One is food security. Pag hindi nakatiwangwang ang mga lupain natin at ginagamit natin sa agrikultura, maa-assure ang Pilipinas kahit may pandemya na may mga pagkain dito sa atin. Pangalawa, yung presyo ng bilihin pwedeng mababa without need of price control. Okay. Dahil pag government, yung profit margin, sasabihin lang ng government, 10%, 20% profit lang ako, para yung consumer goods from government, maliit lang presyo. Salamat po sa imbitasyon, mabuhay ang UDDS at sa ulitin. May isang tanong na lang po. May pahabol pa, may pahabol si Efren. Na-discuss po natin yung mga tungkol sa mga farmers po natin. Pwede po bang may tutulong po bang land bank sa mga kamiyembro namin sa UDDS Na hindi farmer. na hindi farmer na pwede namin tulungan sa mga backyard business at saka small scale businesses nila. Meron rin kaming mga loans for small and medium enterprises. Meron rin. But kung masyadong maliit na negosyo, yung maliit talaga na baka we're just talking of 50,000 pesos loan or 100,000, you should also consider yung isang GOCC, yung Small Business Corporation. Small. Mas maliit yon under the DTI yon. May kaibigan kami ni Kaegay, si Director Jude Doctora ng SB Corp. Pwede nyo ring imbitahin dito. Okay. Kasi yung land bank, when we talk about small, baka hundreds of thousands na naman. What is small, Director? Malaki na. Baka milyon na. Baka milyon na sa Pwede amin. naman po yung mga paggrupuhin natin in terms of kooperatiba na hiiram sila. Baka pwede tayo. Pwede gawin na kooperatiba yung mga backyard business at saka small business venture na naiisa ang produkto nila. Ito yung tulong ko ka Efren, Marinette and Kaegay. Ito yung tulong ko sa UDDS. I'll coordinate with Kaegay. Siguro I'll coordinate with the bank para magiging guest ninyo dito
yung one of our lending officers so that the details of the program of Land Bank Oh, yun, diretsang Can be mautangan na discussed namin. Okay. Yes, Diretso yes. sa utangan na. At saka maganda pala, Director, kasi nandyan si Jude sa Small Business Corporation. Ano? corporation. Baka pwede naman one time, pwede namin din siyang Imbitahin rin natin. Kasi po, Yes, napag-usapan natin ang food security natin, nagbabalak po ako i-project sa mga miyembro natin yung livelihood na mga rabbitry, mga rabbit farming. Okay. Rabbit. Under Animal. Ah, Parang animal husbandry. Animal husbandry Yeah, yeah. pa rin po yun. anything, you just have to make a project study, no? Kasi kailangan ng bangko 'yan. May feasibility study na let's say after how many months may kita ka na ba? How many after 1 year may kita ka ba? So paggawa mo sa accountant mo, feasibility study, with that, no, nandyan yung capital outlay, nandyan expenses, so that when you apply with the bank, meron ka ng data. Yes. Okay. Yan. Sige po, Makakasa Director. kayo. Salamat po. Bukas na bukas daw, magpapagawa na ng feasibility si Mariner. Director Director, JV maraming Hinlo salamat. ng Land Bank. Maraming Maraming salamat po. Susunod ulit. Salamat rin po. Salamat. Salamat, Okay. thank you. Balik po tayo mga kaibigan sa ating programa, UDDS Walk with Pride 10 million strong. Gusto natin ituloy yung ating mga binabati. Si Rolly Bendicio, UDDS 10 million strong. Si Lionel Villar from Quirino. Quirino. Region 2. Mabuhay kayo dyan. Si Romel Mirandilla. Romel Mirandilla. Hindi Saan nakalagay ba kasi ito? kay mga... Si Gilbert Carpio. Gilbert Carpio. Marami para. Si Director Hinlo. Director Hinlo. Also, Regina Salvador from Dingra, Ilocos Norte is also Gina watching. Salvador. Opo, si Rolando. Basahin mo nga ito. Rolando Manzano. Tingnan mo nga Rolando dyan. Manzano. Meron kayo. Kaya ako rito eh. Yeah, watching from Caloocan, Camarin. 10 million strong. Good afternoon, both of you. Dapat lagyan mo ng hashtag 10 million to para medyo may t-shirt. Para meron kang gusto kong ipaalam mga kasama ko, mga co-host ko dito. Meron kasing mga nagsasabi, meron tayong Christmas bucket for Christmas. Christmas bucket daw. Sabi Malapit na pala talaga ang Pasko, Bakit? ha? O Malapit para ng daw Pasko. pamigay natin Christmas sa ating bucket. Bakit? Christmas na. Bakit? Christmas na. Malapit Bakit? na. Let's have the spirit of Christmas. Oh, may bakit? Christmas spirit may bucket. Bakit? Christmas bucket. Bakit? Bakit? Yan pong ating sana. Magkakaroon tayo ng Christmas bucket. Sinasabi ko sa kanila, wag na. Napakahirap ipadala. Ang membro natin, meron din tayo sa abroad, mga nakikinig sa atin ngayon. Mga membro natin, Mindanao, Toulouse, ipapadala natin by LBC. Baka mas mahal pa yung pambayad doon. So yung Kaysa- bucket na sinasabi, mga produkto, materyales. Material na. Bigyan ko na lang kayo ng cash. Ayun ka. Ayan! Uy, Cash. bigyan mo ako. Hindi Huwag pa mo ako tapos eh. kalimutan, ha? Cash Kahit rin, ha? tanyas. Hindi. Meron ang sinabi Ano Kanya ba yung sa bucket kaya na, natin. ano ba yung Ang sinasabi mga naman? laman daw ang mga spam, mga ganon. Sabi ko na Philippine made, na spam na mga meatloaf na Philippine made. Ay, yung maling. Maling Malingat ka, ubos. Malingat ka, ubos. Hindi, yung ganito ang sinasabi ko, instead of us giving them this, kasi napakalayo nila, padala natin na LBC or courier or whatever, mahirap yun. Kaya gagawin na lang po nating pera. Uy, Gusto ba nyo yan, mga kapatid? Alam mo ba, nagigising ako bigla mag-share dyan. kayo. Nagigising Pera ako na lang bigla, na Vice. ipapadala natin. Kasi pag pinadala natin, let's say sa LBC, sa Palawan, o sa kahit saan Vice, yan. bakit ba tayo magpapadala? Ano ba yung tinatalakay mo? Ganito, magkakaroon ng contest dito. Oh, may pa-contest tayo. Kailangan malaman nila kung anong pinag-usapan natin. Let's say, for example, Hindi lahat yan mabibigyan. Yung mananalo lamang. Hindi mananalo. Bulsa kayo. Mananalo ka Paunahan. muna. Paunahan. Oo, Paunahan. manalo At ka. saka, ganito, may style tayo. Di ba? Lahat ito, paano ba ito? Makikita ba nyo ba? Ba't hindi nyo makita? O, di ba ito? Let's say, dito, mayroong nagko-comment yan at nagsishare. Igaganon lang natin, no? Ganon, tapos pikit mata. O, kung sinong tamaan, 1,000 yan. O, maganda ba yan?
Tell us. Well, okay ba sa inyo mga kapatid? Yan ang tinatawag nating virtual tambiolo. Tambiolo. Gaganon lang tayo. Ganon. Di ba? Virtual tambiolo. Gaganon lang natin. Hindi natin titingnan. Lalaroin mo lang. I-scroll up and down mo. Walang tinginan. Kung sinong tatamaan, yun ang mananalo ng 1,000. Uy, kailan ba mag-uumpisa yan? Kung Vice? sino yung madut-dut. Sa November, pero ngayon, marami pa rin tayo. Nanonood din sa Agoncillo, Batangas. Agoncillo, Batangas. Oo, si Mayor Glorioso Martinez. Mayor Martinez. Magandang hapon. Mayor. Hapon Welcome to sa UDDS. constituents mo dyan sa Agoncillo. Naku, Diyos ko, itong mga leaders natin to, gustong mag-member talaga itong mga to at mag-leader ng UDDS. Alam niyo po, natutuwa ako, yung meron na nagpipresenta sa atin na leader ng Palawan. Napakalaki po yun. Sabi ko nga, tinatanong ko nga siya, kaya mo ba yung Coron malayo dito sa kanila? Busuanga, malayo doon sa, ano ba? Malayo yung kanilang pulo. May 3 daw silang distrito at may leader daw siya bawat distrito. Aba, napakaganda yun. Sabi niya, pag nasa puso niya at naiintindihan at may gusto na nagsabi dito, advokasya wow, natin, okay. Bongga yan. Bongga daw yung 1,000 pesos. Uy, maglakad ka dito nga hanggang Sulu, kung hindi ka makakapulot sa 1,000. Bongga yan. Sabi ni LV Bonafé. Kailangan paramihan lang yan ng fasen dito. Pabilisan ng Pabilisan yan. Naku, paano ba naman kaming mga senior citizen? May mabagal kami mag-text. Paano ba yan? At saka nagbibigay din tayo yung mga 100. Ano ba? 100 ba o 90? Magbibigay din tayo ng premyo sa 90 years old and above na member ng UDDS. Ililibre ni Ka Efren yan. Ni Chair Efren. Yung Ililibre 100, niya. libre na. Libre na raw? Honra Adil Bilayon. Hello, Ayan. Papa. You doing great. Aba! Anak mo yata yan, Sekjen. Ay, may balato ka sa akin mamaya. Geno Garate. Hi po. Hi po. Good afternoon. Good Yan, afternoon, sabi ni Geno. Saan to si Geno? Oo. Nilagay nyo. Ito, meron pa dito. Kumusta po mga masigasig na mga national officers namin? Pag-ibati naman yung youth and IP ng Region 2. Pamumuno ng ating IP sectoral chairman, konsehal. Anito. Mga kabata, hello po, Region 2. At saka yung youth Youth Sector, Youth Chairman. si Jackie Atupan Parkon. Yes, watching po. Pamasawata. Yan sa Caloocan. Sa Caloocan natin yan. Ilalagay nyo lang po yung pangalan nyo, tapos from anong lugar nyo. Para at least mabanggit din yung lugar nyo. para kung saan kayo. Ano po? Ito, si... Kung taga from Mars, ganun. From Jupiter. Yan. Milagros Leonin Corpus Catalia. Good afternoon po, Region 1. UDDS. Magandang hapon sa inyo dyan. May mga question si hindi na natin na... Si Jake. Renan Jake D. Oyang-o. Uy, may hashtag siya. Hashtag UDDS 110 million strong. Yan. Watching here from UDDS Cordillera. Mabuhay kayo, Cordillera. Hello po, dear Vice Marinette and Secgen. Ayoko na basahin. Wala ko. Hindi ako binanggit Kanina pa yan. Wala ka kasi kanina. Wala ka kanina. Kanina pa yan. Tapos na yan. Tapos na yan. Kanina pa yan. Kasi wala ka kanina. Huwag ka magtampo. Muntik na. May question dito. Gusto ko banggitin ito bago tayo magpaalam. Sino ba ang pwedeng gawing beneficiary ng age limit po ng UDD? Yung ito, the welfare fund daw. Sino daw ba ang pwedeng gawing beneficiary? Siyempre, 18 years and below. Na minor. Tapos yung minor na anak. Ano po? Tapos, asawa at saka nanay and tatay ng contributor. Okay. Pwede bang mag-member ang isang bedridden? Nako, paano ba yan? Bedridden na. Kaya mo pinag-uusapan natin yan, Vice. Patuloy natin pinag-uusapan kasi mga situations naman. Special situations ka naman kasi mga katulad ng ganyan. So, pinag-aaralan natin kung paano ba ang gagawin natin sapagkat hindi din kasi natin pwedeng pabayaan naman yung sinasabi ni Ka Efren kanina, ni Chair Efren, na baka tumabo yung bangka, no? Gusto man nating tumulong, siyempre tinitimbang din natin para naman patuloy pa rin yung ating pagtulong. Hindi yung tumabo ang bangka, ginawa lang natin na 1 buwan, wala na.
Alam mo, Mila, na-answeran na po lahat itong question mong ito kanina. Kaya lang late na kasi ito na natackle. I hope na nakikinig ka earlier at lahat po ng question mo ay na-answeran na po. At yung natin, ang iba nating dito sa welfare fund, yung mga sinasabi ninyo dito, yung mga, teka muna, nakalimutan ko, may mga welfare fund assistance na natin na naibigay. Gusto kong banggitin si Denmark Dison Flora ng Region 3B. May 3B. hospital assistance of 10,000. Okay. At si Ana Marie, basahin mo ngayon. Ana Marie Di Kiangco ng Region 1, isang death assistance. So, beneficiary po natin yan. Si Michael Alec Catalia ng Region 1 din, hospital assistance. So, medical yan. Enrica Sierra ng Region 1. Death assistance din, Tapos si Jennifer Sim, si Joanna Baluyot ng Region 482, parehas sa Region 482, Faith Flores ng Region 1. Uy, papansin ko ito Region 1, mukhang marami sa akin. Maubos kayo sa region, natatakot ako sa inyo dyan, ha? Madam President. Madam Bakit President. Para lahat ng nag-member doon, may sakit ha. Binabati pala natin si Chairman Willie Martinez at saka si Presidente Chairman. Baby Kumusta po kayo, kumusta Chairman po Willie? kayo? Mukhang hindi ka nanonood sa amin. Anong pinagkakabisihan mo busy yata kayo dyan. Busy sa meeting nyo, ha? Hindi nyo pinapanood yung programa natin. Busy sila. Si meron pa tayo, si Patricia Padua ng NCR Southern Region, Muntinlupa, at si Rafael Luis Tikman ng NCR Southern Region din to, Muntinlupa, Alicia Peña, Region 4A-2, at saka si John Bell Pangot. So, yan po yung mga Itong si Jennifer Sim, Joanna Baluyot, Faith Flores, Patricia Padua, Rafael Luis Tikman, Alicia Peña, and Janvel Pangot ng Region 1. Ay yung mga claims nyo po is under assessment pa. Kasi pasensya na kayo, dati napakabilis, kaya lang po nagkaroon po tayo ng meeting no October 4 at ang sinasabi natin kailangan dumaan po na ngayon sa SEC, Screening and Evaluation Committee. Sila po ang kaya pasensya muna kayo, hindi kaagad-agad natin maibibigay, by next week pa to kasi naipasa na po ang yung papel nyo. So anything po na tungkol sa welfare fund, meron po tayong GC na welfare fund program, pwede po kayo, pag hindi po kayo kasama doon, mag-request po kayo na isama doon sa GC na yan. Para doon po makikita natin. At ito po, dapat maintindihan natin na ang GC natin sa orders only for T-shirts and ID at saka itong welfare fund ay hindi pagchichismisan. Bawal po doon ang mag-greet. Ang lahat po doon ay bumati ng kahit ano o magpadala ng greetings. Ganun din ang business page natin. Sa business page. Pag business page, so lahat ng negosyo, pag-usapan nyo, huwag yung pagbati at chismis doon. Magchismisan tayo sa sabihin yung maganda po yung hangarin ng pag-text ninyo na magdasal po tayo, pinagdadasal, wag na po doon. Meron po tayong ibang GC na pwede nyo ilagay yan. Yes, yes. So kahit na yung thumbs up lang, wag nyo nang ilagay. Dahil nakakahaba lang ng mga niyon. Ng pila. Eto, pinagpapaalam na tayo dito. Pinalalayas na po kami. Pinalalayas na kami. Napakaganda pa naman ang ating usapan. Ayoko pa umalis, kararating ko lang. Kararating lang daw ni Efren. Chairman po yan. May magagawa kayo? Wala. Sino ba susunod? Sino susunod? Bayaan mo yan si Kaber. Diyan ka lang, Kaber, ha? Diyan ka lang, ha? Susunod na programa ay si kasamang Vero Villos sa kanyang programang ano nga ba yung pangalan ng programa ni kasamang Vero? Nakalimutan ko. Anyhow, tabayanan nyo. Pag-usapan natin kaibigan. Yan po ang programa ni Kasamang Ver. Si Kasamang Ver Villos po ang chairman natin ng Central Region ng UDDS. At Quezon City, yung region na yan. So, Chairman, friend, at saka si kasamang Vice, magpaalam na nga naman na siguro na tayo. Magpaalam na tayo. At sa susunod ay itutuloy po natin ang ating discussion sa a part of it is welfare fund program at marami pa tayong pag-uusapan. Maari natin siguro ditong tinitingnan natin Vice ang next nating guest dito ay yung mga lawyers natin.
para mapag-usapan ng mga legal problems, at kung may mga yung mga members natin na may usaping legal ay pwede nating maibigay sa ating mga lawyers para sa kanilang legal advice. Kasama ito, Vice, services ng UDDS sa kanyang mga members. Ang kailangan lang natin dito, ang request lang ng mga lawyers natin dito, ay mas maaga ninyong i-advance ang inyong mga questions o legal problems para mas maaga natin maibigay sa kanila at mai-research nila kung paano sasagutin at aayusin ang inyong mga programa. Magpapaalam na tayo, mga kapatid. Mauna ka na, Kepre. Ako po si Efren Reyes, ang inyong National Chairman for Membership, na nagpapaalala lang po sa lahat din ulit, katulad ng paalala na kailangan dumaan sa SEC, sa Screening and Evaluation Committee, ang lahat ng claims niyo para din protection din po para sa inyong lahat yan, para maiwasan po natin ang mga may nagbabalak ng hindi maganda na mag-claim. Kayo po kung lihitimo yung claim ninyo at wala na kayong ma-claim dahil na-claim ng mga illegal na hindi dapat naka-claim at naubos ang pera ng bangka, kayo rin po ang kawawa. Ito po, nagpapaalam po ako, sila naman. Ako naman ang inyong kasamang Edgar Bilayo, ang Secretary General ng ating samahan, na nagsasabing manatili tayong nakasubaybay at suportahan natin ang lahat ng programa ng ating samahan ng UDDS. Makinig tayo sa mga programang ito, itong broadcast natin, i-share natin ito, yayain natin ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan, kapitbahay, kabarangay at mga kaibigan para sumanib dito sa ating kilusan, ang ating samahang UDDS, nang lumawak tayo at dumami tayo para sa paglulunsad natin ng isang tunay na reforma sa ating pamahalaan at para sa ikabubuti ng ating bansa. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kasama. At ang huling-huli sa kadalawang magigiting at mga poging kasama ko dito, ako po ang iyong Vice President, Marinette Gamboa, dito sa UDDS Walk with Pride. Magsama-sama muli tayo sa susunod na Sabado at ipinapanalangin ko na sana po bawat isa sa makikinig dito at hindi pa naaabot ng programang ito ay sana po ay makisama at magmember ng UDDS. You don't know what you're losing. Yes. Mga kaibigan, muli, sa pangalan ng Panginoong Diyos, tayo po ay bumabati sa bawat isa sa inyo. Paalam na po. UDDS Walk with Pride. UDDS, United Defenders for Democracy and Sovereignty, hosted by Marinette Gamboa with Efren Reyes, together with Edgar Pilayon. UDDS.